Subukan ko nga lang na mag-record na wala akong kahit anong planong sabihin. Try ko lang kung magiging madaldal ako. Kasi alam nyo, isang challenge na na-encounter ko sa ganito pag-video. Bukod sa naasiwa ako pag nakikita ko yung mukha ko sa screen. Iba kasi yung pag piniplay mo na eh. Pag recorded na kumbaga, piniplay mo na lang. Pati yung boses mo nakakasiwa eh. O boses ko. Tapos, na-try ko na mag-record sa mataong lugar, pero hindi pa rin ako ganun ka-confident. Pero iniisip ko, ba't ako mahihiya? Yung mga politiko natin, mga magnanakaw, mga hindi nahihiya. Ba't ako mahihiya? Oh. Tsaka sobrang na-appreciate ko, nakaka-touch yung mga message, mga simple messages na, gusto kong gumawa ng isang video pala nun. Yung mga parang nagte-thank you lang. Parang out of nowhere, bigla magme-message lang para sabihin na silent follower, nanonood ng mga video sa YouTube. And tagal na nun, hindi na ako nakakapag-upload sa YouTube eh. Sobrang natatouch ako kasi parang may saysay pala yung mga ginagawa ko. Kahit sa mga konting tao lang. Yun, okay. Nasa drive-thru ako ng Chowking. Ay. Sorry. Pwede ba magbayad ng Yes po. Pwede ba card? Yes po. Pwede utang? De, joke lang. Kahit anong card pwede, no? Credit card? Yes, sir. Siopaw na lang. Asado bola-bola or chocopaw, sir? Teka. 3 piece. Pwede bang mix yun? Hindi. Yung yung bola lang, sir, saka asado. Pwede. Sige, yun na lang. Ito, bola-bola. Ay, sorry. Hindi, 3 piraso na lang pala. Sorry, Tatlong asado, tatlong bola-bola, sir? Oo. Okay, sir. Nasa itaas, sir? Wala na. Okay, sir. 359 po lahat, sir. Nasa dito na lang po. Thank you. Thank you. Magbiro ka na sa lasing. Huwag lang sa babaeng kausap mo sa speaker ng drive-thru. Kasi hindi niya nakikita yung reaction mo eh. Ang pangit ko pa naman magsalita para ako laging galit. Sana. Pati yung asawa ko nagagalit sa akin kasi kausapin ko siya minsan. Akala niya galit ako. Isipin mo asawa ko na yun. Hindi pa nasanay. Morning. Pati doon ikaw yung nag-aasikaso? Grabe Dapat doble sweldo mo Nung nasa corporate pa ako, natuto ko maging madaldal. Parang may switch. Na pagpasok mo dun sa hospital o sa kung ano man yung venue, kung sa office or sa OR, sa clinical engineer, hospital. Kailangan medyo madaldal or makwento. Kasi part siya ng trabaho eh. Madami din ako naging kaibigan na customer. Ganun. Wala. Sinare ko lang. Kasi, thank you. Biruin ko sana kung pwedeng umutang. Bayaran ko bukas. Baka mapikon. Hirap pa naman ang trabaho ng mga tao sa tawag dito, fast food. Libs nga ako dyan. Nakwento ko sa asawa ko. Parang isa yan sa pinakamagandang training para sa akin. Sa mga yung mga bata, yung mga pagkatapos ng school. Or yung mga working student. Kasi iniikutan nila lahat Tapos si ate siya yung nag-aasikaso na itong drive-thru. Siya din yung nandun sa loob. Nakakalito yun Tapos pag kinulang pa yung kaha, pag di nagbangga. Saltas. Thank you. May sauce na to. Thank you Hot sauce lang, sir. Hot sauce lang. Thank you.
Yun. So, order lang ako ng siopaw. Nadinig nyo naman siguro. Kasi yung asawa ko, tinatanong ko ano yung pagkain. Sabi niya kahit siopaw na lang. May ano dito, Kowloon sa Valenzuela, sa MacArthur, sa bandang Fatima. Kaso nga, sobrang traffic sa EDSA. So, nag-route ako. Iba yung dinaanan ko. So, ang labas ko na, dito na sa City Hall na. Ayoko na bumalik dun. Sayang gas. Tsaka, hindi na ako sanay bumiyahe ng ganito katagal. Tagal ko sa kalsada. Dati, nung nasa corporate ako, 6 na oras sa kalsada sa isang araw, normal eh. 2 oras papasok. Kasi yung mga in-between, kasi tumatawid ng ospital, o yung pa-uwi, yun talaga, puta, matraffic lagi. Lalo pag umuulan. Hirap pala, no? Pinag-uusapan namin ng wife ko, sabi niya, ba't di ka mag-live? Sabi ko parang, baka maubusan ako ng sasabihin. Iba kasi kapag yung sa personal, iba yung ganito. Na pagtanto ko na to napagtanto, ang lalim putik. Napansin ko na to sa sarili ko, nung nagsisimula ako sa YouTube. Sabi ko parang mas madali pala yung sa personal. Kung iisipin mo kasi, parang nakakahiya pag personal. Pero pag personal kasi, makikita mo yung response ng tao, kung nababad trip siya sa'yo, kung natutuwa siya sa'yo, parang may ipon mo na or may isip mo na yung sunod mong sasabihin sa kanya. Pero pag ganito, hindi ko naman alam kung natutuwa kayo, kung naiinis na kayo, kung nabuburyo kayo, kung may sense pa ba yung sinasabi ko dito. Kaya parang dapat marunong ka mag-anticipate kung ano yung sasabihin nung nakakapanood. Parang ganun. Hindi ko rin alam kung tama. Wala naman. May training ba sa ganito? Kasi bago ako nag-YouTube, nanood muna ako ng mga tips kung paano. Si Mr. Beast yung may pinakamaganda sigurong tip na same nung tinuturo ni Kong. Walang training daw. Gawin mo lang. Magiging cringe daw talaga sa umpisa. Pero after mo maka 100 videos, makikita mo may improvement ka na. Tapos doon ka magsimula na i-adjust, i-calibrate mo. Ano yung tingin mong mali, ano yung tingin mong kulang. Hindi, actually hindi mali eh. Ano ba yung term ni Kong? Parang kung ano yung dapat mo ang i-adjust. Tsaka may analytics kasi sa YouTube. Well, sa lahat naman ng social media may analytics. Yun yung kagandahan. Makikita mo kung alin yung video na mas nagre-respond na maayos or mas pinapanood na maayos sa mga tao, mga viewers. Tapos ikaw mismo, kasi ginawa ko rin parang hindi nga siya parang hindi nga helpful sa akin nung una na pinapanood ko yung mga in-upload kong videos. Kasi parang mas nahihiya ako. So naging counterproductive siya. May time na nag-upload ako, hindi ko na pinapanood, hindi ko na chine-check kung may kung may dapat bang i-adjust or reshoot ko na lang. Upload na lang kaagad. Parang ginawa ko yun for a time kasi iniisip ko, pag pinanood ko, may ilang ako, tas nakakapraning siya, kung ano-ano pa iisipin ko. Kaysa i-upload ko na lang, magdadalawang isip pa akong i-upload. Sabi nga ni Mr. Beast, i-upload mo lang ng i-upload kasi talaga mag-i-improve ka rin through ganong practice. Kumbaga parang on the job na on the job training na walang nagtitrain sa'yo. Ikaw mismo yung makakapuna, tsaka makakasanayan mo na magsalita ng tuloy-tuloy. Parang yun nangyayari ngayon. Hindi ako makatingin lang ng diretso sa camera ngayon kasi nagdadrive ako. Pero ayun, isa rin yun sa kailangan ko pang i-improve. Ba't hindi ko kaya gawin consistently yung ganitong video? Yung kinakausap ko yung sarili ko sa camera. Kasi mapupuna ko kung ano yung mga dapat i-correct. Ayoko kasi nung share ko lang sa inyo yung thought process ko sa pag-upload ng video. Gusto ko sana as much as possible yung mga videos raw. Kaya nga may mga lumalapit na editor na may yung una yung pinaka parang pinanghawakan ko sabi ko sa sarili ko, tsaka sabi ko rin sa kanya, pag kailangan ko na babalikan kita. Pero kasi okay, lumipas yung panahon, ilan sila lumapit, naka-4 na ba, naka-5, yung pang last
may tawag dito, may connection kay Doggy tsaka kay sino yung malaki katawan, si Motivational Rice o basta yun. Parang parang hesitant ako kasi feeling ko gusto ko talaga parang mas ako yung raw. So papangatawanan ko muna yun, kaya siguro dapat nga pinapractice ko to. Yung mga reviews, mahirap gawing walang cut lagi. Kasi kung sa TikTok ina-upload, hindi to parang pang inis or pang-aasar sa mga mahilig manood ng TikTok. Pero nakikita talaga sa analytics. Mga taong nakatambay sa TikTok, mga nanonood sa TikTok, maiksi, sobra yung attention span. Hindi katulad ng mga nanonood sa YouTube. Sa YouTube nga, may mga nagko-comment na sa mga lumang videos ko na masyadong mahaba, ang daming dapat i-cut out. So dati naapektuhan ako sa ganun, pero nung medyo lumaki yung following, hindi pa naman sobrang dami, pero at least yun nga, mayroong mga naging loyal na nanonood. Nakakuha ko ng feedback na ay may mga nakaka-appreciate pala nung buo. Meron yung mga street battles na hindi ko kinakat. Ilan yung nagsabi na hinihintay nila mag-upload ulit ako nun kasi ang sarap daw panoorin habang kumakain o habang nagtatrabaho. Sobrang nakakataba ng puso yun. Monetize yung YouTube, hindi naman ganun kalaki yung pumapasok na pera. May iba rin kami source of income. Pero yung ganun, yung mga ganung message, iba yung effect eh. More than money yung niya. Hindi. Kailangan nating lahat ng pera para mabuhay. Pero yung saya, 'di ba yung sinasabi, hindi mo naman mabibili ng money can't buy happiness. Yung happiness na kukuha ko dun sa pag may mga ganung mga message, pag may mga nakaka-appreciate. Kasi nararamdaman ko na, ay shit, may sense pala yung ginagawa ko. May say-say pala. May mga natutuwa pala. Teka, may aso. Baka masaya sa akin kita, boy. Yun. Ilan yung 12 minutes lang yun. Pakiramdam ko, isang oras na kami sasalita. Iba kasi kapag may topic, review. Yung utak mo, mag-generate na ng mga ideas. May mga salita na nalalabas. Tapos minsan nakakatulong na sinusulat mo muna. Sa akin mas effective eh. Pero kapag katulad ng mga CBNIM, mga Najdia, yung mga gamit na gamit ko talagang pabango. Madali lang yun kasi pinukwento ko lang sa inyo experience ko. Hindi ko na nararamdaman na nagre-review ako kapag yung mga pabangong ginagamit ko talaga na. Tapos yung mga type ko talaga. Wala akong pakialam kahit mahal o hindi. Si Perfume Nazi. Kahit na mumurahin yun or dupes yun, malapit sa puso ko kasi ginamit ko, may attached na emotions and experiences. So fuck you sa mga pupo na, pero respeto sa lahat. Yun na, dito na ako sa bahay. Maraming salamat.